Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang binabalak gawin ni Irene? Gagamitin kaya niya si Robert laban kay Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa kulungan, lumating na ang hinihintay ni Giselle na si Lynette. Naabutan niya si Nurse Karen at Nurse Ivan na abala sa ginagawa nila. Naitanong ni Lynette kung nakita nila si Annalyn. Habang kausap niya ang dalawa, napadaan naman ang Lotus Gang at nilapitan nila si Lynette at nagtanong si Madam Lotus kung si Doc Annalyn ba ang hinahanap niya dahil kilalang kilala nila ito sa pagiging isang mabait na doktor at tagapagligtas nilang lahat sa loob ng city jail. Itinuro niya kung saan nila huling nakita si Annalyn na ipinagpasalamat naman ni Lynette. Sa hindi inaasahang pagkakataon naman, padaan si Moira galing sa selde niya dahil pinayagan na siya ni Giselle na palabasin ito dahil naawa siya kanina nang makita niya ang mag-inang nag-iiyakan at nag-uusap sa selda. At gusto din ni Giselle na makita ang magiging reaksyon ni Moira kapag si Lynette na ang kaharap niya dahil alam niya na si Lynette ang mortal na kaaway ni Moira. At para malaman niya din kung kaya pa din niyang magbait-baitan sa harap ni Lynette. Pagdaan ni Moira, galit na nakatingin sa kanya si Lynette. Nabanggit naman ni Mildred kay Madam Lotus na kabit si Lynette ng asawa ni Moira. Kaya sinabi niya na parang nakita ko na ang ganitong eksena, ang pagkikita ng kabit at ng asawa. Inamin niya sa harapan ni Lynette na pinatay niya ang kabit ng asawa niya. Kaya napatingin na natakot si Lynette sa sinabi ni Madam Lotus. Nang kung walang ano-ano'y biglang lumuhod si Moira sa harapan ni Lynette. Umiiyak na nagmamakaawa na patawarin niya ito sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan sa kanya at pinagsisisihan niya na ang mga ito. Napatingin ang lahat kay Moira sa ginawa niya at nagulat naman si Lynette dahil hindi niya lubos maisip kung bakit ito ginawa ni Moira. Hindi pinaniwalaan ni Lynette si Moira. Sinabihan niya ito na tumayo ka dyan, Moira. Huwag mong daanin sa drama ang lahat. Kilala kita dahil minsan mo nang ginawa yan sa akin, kaya hindi ko maibibigay ang kapatawaran sa'yo at lalong hindi ako naniniwala na nagbago ka na. Sabay tinalikuran ni Lynette si Moira at umalis na ito. Nang naglalakad na si Lynette, hindi siya napansin ng lalaking may daladalang kahon na may lamang mga relief goods. Dahil sa taas nito, biglang nawala ng balanse ang lalaki at si Lynette ang mababagsakan ng mga kahon na daladala niya. Nakita ito ni Moira kaya tinawag niya si Lynette pero huli na. Kaya dali-daling tumakbo si Moira para sagipin si Lynette. Niyakap niya ito sa likuran kaya si Moira ang nabagsakan ng mga kahon. Ikinagulat ng lahat ang ginawang pagligtas ni Moira kay Lynette. Maya-maya ay nagtulungan na ang mga tauhan para tanggalin ang mga nakadagan kina Moira at Lynette at nakita nilang nasugatan si Moira kaya agad naman nila itong ginamot. Ipinagpasalamat naman ni Lynette ang ginawang pagligtas sa kanya ni Moira. Samantala sa labas ng kulungan habang hindi pa nahahanap nila Annalyn sa Leticia Madrigal ay nagyaya muna si Regan at Doc Lindon na kumain na muna sila. Habang sa di kalayuan ay nakamasid naman si Madam Lotus kay Annalyn dahil nakikita niya kay Doktora Annalyn ang anak niya na halos kasing edad niya lang. Maya-maya ay nilapitan ni Madam Lotus si Annalyn at nakiusap na kung pwede niyang mahawakan ang kamay niya kahit sandali lang. At hinawakan ni Annalyn ang kamay ni Madam Lotus. Umiiyak na sinabi ni Madam Lotus kay Annalyn na miss niya na ang anak niya. Kaya lang hindi sila nagkikita at nagkakausap simula nang makulong siya. Kasi galit siya sa akin dahil masamang tao ang nanay niya. Sabi ni Annalyn na hindi naman porket may nagawa kayong krimen ay masamang ina na po kayo. Lahat naman po tayo ay nagkakamali, kaya huwag niyo pong isipin na masama kayo. Minsan nga kung sino pa yung mga nakakulong, sila pa yung mababait. Napangiti naman si Madam Lotus, maya-maya ay naitanong ni Annalyn kung nasaan ang anak niya. Napaiyak si Madam Lotus at sinabi niya na gustong-gusto kong puntahan ang anak ko sa ospital, kaya lang hindi ko magawa dahil nakakulong ako, lalo na't ooperahan siya sa ulo. Napaisip si Annalyn kaya tinanong niya si Madam Lotus kung ang pangalan ba ng anak niya ay Carla Madrigal at kayo po ba si Leticia Madrigal? Ikinagulat ni Madam Lotus kung bakit alam niya ang pangalan ng anak niya. Sabi ni Annalyn na pasyente ko po si Carla
at pinapahanap niya po kayo sa akin para iabot ko ang ginawa niya para sa'yo. At ibinigay ni Annalyn ang origami kay Madam Lotus. Napaiyak si Madam Lotus nang makita niya ang gawa ni Carla dahil ito ang paborito nilang ginagawa at may pangako sila sa isa't isa na gagawa sila ng madami. Sabi ni Annalyn na pinapasabi niya na miss niya na po kayo at mahal na mahal ka niya. Mas lalong napaiyak si Madam Lotus at napayakap siya kay Annalyn. Sobra ang pasasalamat niya kay Doc Annalyn. Samantala sa East Ridge, dahil sa mga sinabi ni Irene sa harapan nila Chang Susan at Josa, hindi napigilan ni Carlos ang galit niya kay Irene kaya hinawakan niya si Irene sa braso, sa kanya dinala sa isang kwarto. Na ikinagulat naman ni Chang Susan at Josa ang ginawa ni Carlos. Binalaan ni Carlos si Irene na kapag hindi siya tumigil sa mga pinagsasabi mo, masasaktan ka sa akin. Huwag mong antayin na masaktan kita bago ka pa tumigil. Kilala mo ang pagkatao ko. Alam mo kung ano ang pwede kong gawin sa'yo. Kaya ngayon pa lang umalis ka na dito at ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo dito sa hospital ko. Natakot si Irene kay Carlos dahil alam niya ang kayang gawin nito sa kanya. Sinabi na Irene na sige, aalis ako dito pero tandaan mo, ako pa din ang asawa mo dahil hindi tayo nag-divorce. Saka lumabas ng kwarto si Irene at naiwan si Carlos na nag-iisip kung paano niya mapapabalik ng Amerika si Irene. Maya-maya ay lumabas na din si Carlos at binalikan niya sila Chang Susan at Josa. Humingi naman siya ng pasensya sa dalawa sa sinabi ni Irene sa kanila. Naitanong ni Josa kay Carlos kung bakit andito pa ang ex-jowa niya sa Pilipinas. Sabi ni Carlos na hindi ko nga alam kung bakit hindi pa bumabalik ng Amerika si Irene. Natahimik si Josa at bigla naman nagsalita si Chang Susan na alam mo Dok, hindi kaya gusto ka nun agawin yan kay Lynette? Kaya hanggang ngayon ay ayaw niyang umalis ng Pilipinas? Sabi ni Carlos kay Chang Susan, tapat ako sa asawa ko at mahal ko si Lynette. Hindi ako katulad ni RJ na may asawa na naghahanap pa ng iba. Kaya natahimik ang dalawa at maya-maya ay nagpaalam na si Carlos kay Chang Susan at kay Josa. Samantala sa Apex, nagpunta si Irene dahil may pinaplano siyang gawin. Pagdating na Irene sa Apex, nakita niya si Robert na nakaupo sa labi at parang may inaantay. Ngumiti si Irene dahil umaayon sa kanya ang panahon sa gusto niyang gawin. Kaya agad niya itong nilapitan para magpakilala siya. Kinalabit niya si Robert at tinanong niya kung siya ba si RJ Tanyag. Napatayo naman si RJ at ipinagtataka niya kung nagkakilala na ba sila. Sabi ni Irene na hindi pa pero madami na akong alam tungkol sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Robert dahil ngayon lang niya nakita si Irene pero madami na siyang alam tungkol sa kanya. Sa isip ni Robert, sino ba ang babaeng ito? Maya-maya sinabi ni Irene na pasensya ka na kung madami akong sinasabi sa'yo kasi halos parehas tayo ng pinagdaanan sa buhay at ang balita ko kasi na mas maalala ang napangasawa mo. Sabi ni Robert na si Moira ba ang sinasabi mo? Matagal na kaming hiwalay noon at kasalukuyan siyang nakakulong ngayon dahil sa ginawa niya sa pamilya ko. Nagulat si Robert sa mga kwento ni Irene kahit ngayon lang niya ito nakilala. Samantala sa isip naman ni Irene na kailangan niyang makuha ang loob ni Robert para magamit niya ito sa paghihiganti niya kay Carlos. Ano ang gagawin ni Irene? Mapapatawad pa kaya ni Lynette at Giselle si Moira? Totoo kayang nagbago na si Moira o isa lang ito sa mga plano niya? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.